Ayon sa ilang mga vlogger at batay na rin sa mga nagko-comment sa video, meron daw binabayaran ang kalaban ni Mayor Vico na mga vlogger na mahigit 100,000 para lamang siraan si Mayor Vico. May katotohanan kaya ang mga ito? What's up sa inyong lahat? Bago po ang lahat, don't forget to like and subscribe po sa ating YouTube channel. At maraming salamat, shoutout po sa inyong lahat. Okay, so ngayon po gusto ko pong pag-usapan po natin yung mga nagsasabi po na binabayaran daw po yung ibang mga vlogger para siraan si Mayor Vico. So ang sabi ay mahigit 100,000 daw po ang ino-offer sa mga vlogger para siraan si Mayor Vico. At eto, meron din po akong nabasang isang comment po dito sa video ko. Kaka-upload ko lang po kasi nito kahapon. So sabi po niya dito, so dito po kasi ay nag-comment po siya sa in-upload po natin kung saan ay isang vlogger nga po na merong 120,000 follower ang nagsabi po na dapat lang daw matalo si Mayor Vico at kung ano-ano pa yung mga sinasabi niya na puro kasiraan kay Mayor Vico na kesyo wala daw kwenta, hindi daw naging maganda yung Pasig, bagsak daw ang ekonomiya, etc. So ilan lang po ito sa ilang mga sikat na vlogger na kung saan ay patuloy po nilang sinisiraan si Mayor Vico na nagsasabi po sila ng mga negative tungkol po kay Mayor Vico. And then eto, meron pong nag-comment po doon sa video. Sabi niya, isa yan sa sinasabi ng kapitbahay ko na kasama sa team Sara. Pati vlogger binabayaran ng kampo nila, masira lang daw si Vico. Kaya wag na kayo magtaka. Madami pa daw yan kasiraan na mangyayari bago mag-May 12. Kaya laban lang tayo mga legit Pasigueño. Actually mga kaparing, mga tatlo po yan sila nag-comment kung saan. Sabi nga po nila na binabayaran daw yung mga vlogger ng 100,000 para siraan si Mayor Vico. At sabi naman po ng isang vlogger, isa po siyang Marcos supporter. So isa po siyang pro Marcos supporter vlogger. Yung name niya is si Nielo po ata. Nelo o Nielo. Yun po yung name ng vlogger. Nasa 200,000 plus subscriber po yata siya. At yung kanyang mga content ay laging patungkol po kay BBM. So, kay Pangulong Marcos. So siya po ay isang Marcos supporter. At ayon nga po sa kanya ay inalok daw po siya ng 100,000 ng kampo po sa kabila ng kalaban daw ni Mayor Vico para siraan si Mayor Vico, pero hindi po niya hinanggap yung offer. Sabi niya kahit 1 million pa daw yan, hindi niya tatanggapin. At siya rin po yung nag-expose na kung saan marami daw po mga vlogger ang inalok ng 100,000 para siraan si Mayor Vico. So yun po yung sabi nila. Hindi po tayo sigurado kung may katotohanan nga po na yung pinibintang nila sa kabila sa kalaban ni Mayor Vico. Kasi ito po ay yung vlogger po kasi na nagsiwalat tungkol doon ay isa pong Marcos supporter. So hindi po siya Vico. Pero paminsan-minsan siya po ay nagko-content patungkol kay Mayor Vico, pero majority po ng kanyang content about nga po kay Pangulong Marcos. So siya po ay lehitimong Marcos supporter, isa po sa mga vlogger ng ating Pangulong Marcos. Again, hindi ko po sinasabi na totoo ang sinasabi nila, ang mga nagko-comment na bayaran daw po yung ibang mga vlogger, yung ibang may mga maraming followers na vlogger. So ito po yung ituturo po nilang dahilan kung bakit. So base lang po ito sa mga nagko-comment. So hindi po ako sigurado. Sasabihin ko lang po sa inyo. Sabi po kasi nila, nakakapagtaka raw po na lahat daw po ng mga vlogger na hindi naman daw po taga-Pasig ay iisa lang daw po ang sinasabing paninira kay Mayor Vico. Di ba nga na-expose na nga po ni Nelo ata, isang vlogger na binabayaran daw ng 100,000 yung mga sikat na vlogger, may mga maraming followers para siraan si Mayor Vico. Tapos binibigyan daw sila ng topic kung anong sasabihin nila, which is about nga sa lack of support daw sa edukasyon, sa kalusugan. Tapos napag-iwanan daw ang Pasig, bali bumangulan daw yung pangalan ni Mayor Vico pero hindi ang Pasig, bagsak tong ekonomiya. So yun po yung script daw. Sabi nila, yung script daw na binibigay sa mga vlogger na binabayaran nila. So again mga kaparing, hindi ko sinasabi na ito ay totoo. Batay lang po iyon sa mga sinasabi ng mga nagko-comment at ng vlogger po na nag-expose. Kumbaga meron daw script na binibigay. Pero kung totoo man po ito mga kaparing, ako po ay sumasaludo sa mga vlogger na hindi tumatanggap ng pera galing sa mga politiko para siraan ang ibang kandidato. Hindi sila tumatanggap ng pera galing sa isang politiko para sila ay ipagtanggol o ikampanya. So saludo po ako sa mga ganong vlogger dahil sila po ay merong prinsipyo at paninindigan. Kumbaga
Kapag nakita nila na hindi karapat-dapat tong politiko na to, ay di ko tatanggapin yung pera galing sa'yo. Pero kung karapat-dapat ka, kahit walang bayad, ipagtatanggol kita hanggang huli. Sasamahan kita hanggang sa magtagumpay ka, 'di ba? Mas masarap po sa pakiramdam, no, yung ganun. Kaya saludo pa rin po sa ibang mga vlogger na hindi po nagpapabayad sa mga politiko na para lang endorso sila o kaya naman ay siraan yung mga kalaban nila. Hindi pa po tayo nakakasiguro kung legit nga po talaga na yung kampo po ni Sara Diskaya ang may pakana ng pagbabayad daw po ng 100,000 para sa mga vlogger para siraan si Mayor Vico. So, yun, wala pa po tayong sapat na ebidensya na maipakita kung lihitimo nga po ba talaga. So, pwede na paninira lang din sa kampo nila, etc. etc. So, di po tayo sigurado. Pero kung totoo man po yun, nasa kanila na po yun, diba? Kasi pera naman nila yung mawawala. Pera naman nila yung gagastusin nila. No, kasi isipin mo nga naman, laking pera po ng 100,000, diba? Kung sakaling totoo man. Ebidensya, malaking sampal sa kanila yun, lalo na pag natalo po sila, diba? Pero yun nga, nakakapagtaka lang po kasi na marami pong mga Facebook page ang patuloy po na sumisira sa pangalan ni Mayor Vico na gumagamit pa sila ng mga ini-interview nilang matatanda, naka-blur. Karamihan po may kapansanan, PWD, matatanda. Di ba nga nabuko pa nga po yung isang paninira. So kung ganun, kung sino man po may pakana sa likod nun ay hindi po karapat-dapat na mahalal sa pwesto kung sakali. Kung sino man po ang nasa likod ng mga paninirang iyon. Kasi hindi ho tama. Para lang manalo, para matalo ang isang kandidato na ating kalaban ay sisiraan natin sila ng sisiraan. Tapos kagastos tayo ng malaking halaga para siraan siya, di ba? Kung ako po ay isang politiko, hindi po ako magbabayad ng malaking halaga sa mga vlogger para siraan yung kalaban ko. Kasi alam niyo kung bakit? Kaplastikan po ang tawag dun. Hindi ho masarap sa pakiramdam. Kaya ka pinagtatanggol ng isang vlogger. Kaya palaging binabatikos ng vlogger yung kalaban mo kasi binabayaran mo ng malaking halaga. Pero kung yung vlogger pinagtatanggol ka at binabatikos niya yung mga maling ginagawa ng kalaban mo pero hindi mo pinabayaran, dun mo po mapapatunayan na ikaw po ay isang tapat at mabuting politiko kasi mga vlogger na mismo ang nagtatanggol sa'yo kahit sila po ay hindi binabayaran. Kumbaga nakita kasi nila na karapat-dapat ka, marami kang nagawa, isa kang mabuti at tapat na politiko at nakikita nila sa iyo na gawang pag-asa ng lugar na ito para magbago, para matapos yung mga problema, yung korupsyon, yung dinastiya, etc. etc. Dahil napakasarap po sa pakiramdam, di ba, pagka ganun. Mga vlogger na mismo ang kusang loob na magtatanggol sa iyo kasi nga po nakikita nila na karapat-dapat ka kahit walang bayad. Mas okay po yung ganun. Pero kayo mga kaparing, ano po sa palagay nyo? Sino po kaya ang nasa likod ng paninirang ito? Totoo po kaya yung in-expose nila, yung sinabi nila na ang kalaban daw po ni Mayor Vico sa pagkamayor ang nasa likod po ng paninira at pagbabayad daw po ng 100,000 sa mga vlogger para siraan si Mayor Vico? Ako mga kaparing, medyo 50-50 pa ako di ba? So hindi pa ako masyadong kumbinsido na sila nga ang nasa likod nito kasi ayoko lang pong pangunahan ng lahat. Hanggat wala ho tayong matibay na ebidensya, ayoko po muna pangunahan. May parte ng utak ko na nagsasabi na totoo, sila nga nasa likod. At may parte naman na nasa utak ko na nagsasabi na baka hindi sila ang nasa likod. So medyo malabo po para sa akin kung sino nasa likod niyan. Hindi naman ako sigurado. Ayoko naman pong siraan yung isang politiko. Di ba, para kay Mayor Vico, hindi naman po maganda yon na sisiraan ko yung kalaban ni Mayor Vico para sa kanya. 'Di ba, yung sasabihin ko na, oh, totoo yan. Yung kalaban ni Mayor Vico sa pagka-mayor ay nagbayad ng 100,000 para siraan yung mga para siraan si Mayor Vico. Pangit naman po nung ganun, 'di ba? Hangga't wala po tayong matibay na ebidensya. Ang ginagawa po kasi natin dito, yung mga paninirap ng mga kalaban ni Mayor Vico na gumagamit po sila ng mga tao, ay tayo po sinasagot lamang po natin yung kanilang mga binabatong issue kay Mayor Vico na kesyo walang nagawa, etc. etc. So tayo po ay dumidepensa lang po tayo para kay Mayor Vico. So sinasabi lang po natin kung ano po yung totoo at kung ano po yung mga nakikita natin. So yun po yung ginagawa natin. Pero kung sisiraan po natin yung isang politiko, gaya po nito, yung kalaban niya, sisiraan natin, sasabihin natin na sila nga nasa likod nito, sila nga yung nagbayad ng 100,000 sa mga vlogger, hindi po natin yun gagawin. Ayoko pong manira. Diba? Sabi nga po ni Mayor Vico, hindi maganda na siraan mo yung kalaban mo. Kung may nagawa siyang mali, then punain mo. Pero hanggat wala kang may pakitang ebidensya, huwag ka munang manira. Huwag mo siya sisiraan kung wala kang may pakitang ebidensya na siya nga ang may kasalanan, 'di ba? Kaya eto,
Yun po yung ginagawa natin batay po sa paulit-ulit po na sinasabi ni Mayor Vico na wag kang maninira ng kalaban mo sa politika kasi hindi po magandang ehemplo yun. Okay, pag may nagawang mali, punain mo. Kung ikaw ay isang mayor at nakikita mo na yung kalaban mo ay may nagawang mali, hindi sumunod sa batas, then punain mo, 'di ba? So yun, don't forget to like and subscribe po sa inyong lahat. Huling katanungan po, naniniwala ba kayo kung sino po ang nasa likod nito ay ang kampo daw po ni Sara Diskaya batay po sa mga sinasabi nila na nagpabayad daw po ng 100,000 sa mga vlogger para siraan si Mayor Vico? Sa palagay niyo po mga kaparing.